Disyembre, inaabangan ang pagtakbo ng mga tiga-frat na hubot-hubad. Sa taong ito, may isang nagpaandar, nag-propose pagkatapos ng kanyang oblation run. Kahit tanghaling tapat, matyagang naghintay ang marami para sa taunang pinakahinihintay at pinakatinitiliang tradisyon sa University of the Philippines sa Diliman. Ang Oblation Run ng APO o ng Alpha Phi Omega Fraternity. Kung saan ang ilang fratmen tumatakbong hubot-hubad. Ramdam na ang excitement. Inihanda ang mga cellphone at mga kamera. Hanggang isa-isa nang naglabasan ang mahigit 20 mga kalalakihan na ang tanging suot mga maskara. Siyempre ang mga tumambat sa kanilang eksena, pang-rated SPG, nangangailangan ng istriktong patnubay ng mga magulang. Kahit sa totoo lang, wala roon ang kanilang mga magulang. Pero hindi lang daw ito simpleng trip lang ng mga tiga-apo. Sa maniwala kayo't sa hindi, meron daw itong kabuluhan. Para bigyang pansin ang mga isyu ng mga mag-aaral sa mga state university sa ating bansa, pati na ang mainit na isyong pampolitika, ang pork barrel. Medyo natuwa rin po kasi first time ko po. Nakakagulat. Hindi ko po in-expect na ganun. Pero noong December 5, hindi lang issue ng bayan ang ipinaglaban ng isang oblation runner, pati na rin ang kanyang wagas na pag-ibig. Isa kasi sa mga runner ang bigla na lang nag-propose ng kasal sa kanyang nobya. Ibaba lang ang mga kilay dahil si lalaki naisipan naman munang mag-shorts bago gawin ang kanyang proposal. Ang kanilang litrato viral na ngayon. Sila ang 5 taon ng magnobyo na sina Patrick at Chrissy. Dream ko na makita yung isang guy na mag-kneel ng 1 knee sa harap mo. Nakita ko. Yes! Yes na yes! Hindi ko makakalimutan yung mukha niya nun. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan na mukha niya sa buong buhay ko. Taong 2009, hindi pa raw magkakilala noon sina Patrick at Chrissy. Pero ang hindi nila alam, sa taong iyon, pareho silang dumaan sa matinding heartbreak. Nagkahiwalay si Patrick at ang kanyang dating nobya. Nung dati, may girlfriend ako. 6 years or 5 years din kami. Yun, naghiwalay kami. Tapos after that, nagkaka-girlfriend ako pero yung parang hindi ako seryoso na sa kanila. Kung ano ang prinoblema ni Patrick, katulad din ng naging problema ni Chrissy sa kanyang dating boyfriend. 5 years kami, tapos hindi naging okay. May nagustuhan siyang iba. Tapos sinabi niya na, hintayin mo ako, babalik ako. Pero hindi na bumalik. Tapos nalaman ko nga na nakabuntis na. Basta sobrang sakit. Hindi mo ma-explain talaga yung sakit na na-feel ko nun. Na-depress daw si Chrissy. Halos napabayaan ang kanyang pag-aaral ng law. Nade-depress ako noon, hindi ako makapag-aral. Devastated talaga. Talagang, pumayat ako. Tapos, parang asa ka ng asa na hintay ka na hintay na bumalik, pero hindi na talaga bumalik. Hanggang isang araw, nakita raw ni Patrick ang profile ni Chrissy sa Facebook. Inad niya ito hanggang naging
Regular chatmates sila. Nag-exchange ng mga numero. Naging textmates. Nag-eyeball, bagamat may pag-aalinlangan pa rin daw si Crizzy noon nung personal niyang makita si Patrick. Na-stroke kasi si Crizzy at halata pa ito noon sa kanyang itsura. Nung nagkasakit ako, nagbago lahat. Kasi I love to dance. Nung high school dancer ako. Pero one day I woke up na wala na akong ability to dance. I could not play the piano. Tapos, nag-drums din po ako nun, pero hindi na rin ako makapag-drums. Tinanggap ko. And, yun. Lagi ako nagpa-pray kay God. Pero ang karamdaman ni Crizzy, buong pusong tinanggap ni Patrick. Sinabi ko na sa kanya na na-stroke ako. Akala ko naman, parang may idea na talaga siya kung paano ang itsura ng isang taong na-stroke. Tapos, nung na-meet ko siya, bakit ganyan ka maglakad? Sabi niya sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo na na-stroke ako? Tapos, pero yun lang, wala na siyang ibang reaction. Tapos, napaka-gentleman niya. Sobrang inaalalayan niya ako palagi, binubuhat pa niya ako. Minsan, kahit kaya ko naman, nagpapabuhat ako kasi gusto-gusto ko. Dahil hindi na ubusan ng pakulo at sorpresa si Patrick, matapos ang 6 na buwan niyang panliligaw, sinagot din siya ni Crizzy. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, pero parang nangyari sa akin, parang kinain ko yung sinabi ko dati. Kasi matagal akong hindi nagka-girlfriend ng matino. Yun. Naghahanap talaga ako yung babaeng masasabi kong pambahay. Bago pa lang kami, sobrang saya ko na. Yung, may sinabi ako sa mama ko noon, parang move on ka na ba talaga? Tapos, ang sagot ko kay mama ko, hindi ko pagpapalit yung 2 months namin sa 5 years na meron kami nung ex ko. Ang pamilya at mga kaibigan naman ni Crizzy naalangan na ang kanyang nobyo, miyembro ng fraternity. Siyempre, first impression, always naman kinakain natin, sinasabi natin eh. So, nakita namin sa kanya, pero parang maangas na, ganun. So, parang bad boy yung dating. Yun. Kaya, parang wag. Pero nung eventually, nung nakilala na namin siya, kami yung na-prove na mali yung mag-judge agad. Pero dahil talagang masigasig si Patrick, nakuha rin niya ang loob ng mga mahal sa buhay ni Crizzy. First time ko siyang nakita, parang nagka-first impression ako na he's a nice guy. Parang ganon. Nung nakilala namin si Pat para sa kanya, nakita namin na napaka niya kay Crizzy, supportive. Pinakita niya talaga na kung gaano niya kamahal si Crizzy. Si Crizzy kasi gusto niyang guys kasi yung medyo aggressive, diba? So, nasa dating naman niya, yung initial impression naman sa kanya medyo may angas. 4th year college si Patrick nung una siyang tumakbo sa oblation run na nasundan pa nung sumunod na taon. Kasi pangarap ko talaga mag-oblation run, yun talaga yung isa sa rason na gusto kong pumasok. Nung first kong mag-run, 1 month before pa lang, excited na ako way back 2009. Nandun din yung girlfriend ko noon. First run ko, most memorable experience ko sa campus namin, Holy Angel University. Tumatakbo ako niyan. Tapos, nung tinanggal ko yung maskara ko, hahalikan ko siya, binigyan ko siya ng rose. Sakto nandun yung nanay niya pala sa side niya. Tawa ng tawa sa akin Siyempre na siya ako, hindi ko naman expect na manunod din yung nanay niya. So, nung pagkabigay ko ng rose, nung hinalikan ko siya, tumakbo na ako ng mabilis kasi iyang-iya ako sa sarili ko Nabigla ako Bigla na tinanggal yung mask niya, tapos kiss, tapos takbo na. Sobrang split seconds lang na ang sarap pala ng feeling na may nagbibigay sa iyo ng bulaklak na kahit nakahubad, nakakatawa. Pero sobrang bilis niya noon. Hindi ko nakita yung niya. Pero dahil naging abala sa trabaho pagkatapos niyang graduate, pansamantala raw muna siyang tumigil sa pagtakbo. Samantala si Crizzy, nagre-review para sa bar exams. Noong mga panahong yon, balak na raw talaga ni Patrick na mag-propose. Sa gitna ng isang inuman, napagtanto niyang gusto na talaga niya itong gawin. Doon na nabuo ang kanyang plano na itaon ito sa kanilang oblation run.
Pero bago nun, 3 buwan muna siyang naghintay. Hanggang dumating na ang December 5. Matapos tumakbo ni Patrick sa 2 eskwelahan, nagtago siya sa kahuli-hulihang campus na pagdadausan ng Oblation Run. At dahil alam niyang nag-aabang noon ang kanyang girlfriend, agad niya itong hinanap. Ang hindi alam ni Crizzy, may sorpresa sa kanya. Hinahanap ko siya, tinitingnan ko lahat ng katawan. Wala siya dito, sabi kong ganon. Tapos yung mga tattoo niya nawawala. Pero may kakatawan siya na una akala ko yun, pero wala yung tattoo, so hindi siya nga yun. Maya-maya pa, isa-isa nang inilabas ng mga brad ni Patrick ang placard na "Will you marry?" At ang kukumpleto rito, nakasulat pala sa dibdib mismo ni Patrick. Dito na lumuhod ang binata sa harap ng kanyang kasintahan at niyaya na itong pakasal. Pero paglilinaw lang, hindi hubot-hubad si Patrick nung gawin niya ito. Nung nag-run na ako, naka-cycling ako, tapos may bow tie ako, tsaka hawak ko yung singsing tsaka yung rose. Binigay ko yung last and third rose ko sa kanya. Gusto ko mag-symbolize yun para sa Omega. Yung service para sa amin, Omega service. Para sa kanya, parang serbisyo ko para sa kanya habang buhay. Feeling daw ni Crizzy nung mga oras na yon, siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Crizzy, ikaw na! Paglabas niya, tinanggal niya yung maskara niya, pogi niya. Pogi talaga siya sa akin nung time na yun. Parang siya yung pinakagwapo sa lahat. Kung may mga naasiwaman sa paraan ng proposal ni Patrick, para sa pamilya ni Crizzy, wala itong kaso. Sabi ng kapatid ko, "Be, alika na," sabi niya. Yun na, kanya nabasa ko na yung "Will you marry me?" Hindi ko anong katawan ko. Nanginig ako yung masayang naiiyak. Ayaw nung narinig ko, sabi ng anak ko, "Will you marry me?" Tapos narinig ko, sige, yes na yes. Masaya. Masaya. Hindi ako makapaniwalang ikakasal ng anak ko eh. Masaya. Hindi imagine ko na nakaupo ako dun sa hindi sa ganito sa simbahan. Sabi nila, kung ako yung nanay, hindi ko ipapakasal yung anak ko dyan. Parang gano'n. Wala naman sila dun sa sitwasyon na yun for them to say that. Kasi, akala nila hubad. Pumasok siya, may short na. Kaya hindi naman siya nakahubad. Malawak naman yung pag-iisip ko, hindi naman ganun kahit asawa ko. Wala namang maduming sa isip namin na it's bad na mag-propose ng ganon. Open-minded kasi ako eh. Okay lang sa akin nun. As long as tapos na sila, nakita ko silang dalawang mabait. Sa susunod na taon, ikakasal na sila. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya, masayang masaya. Yan ang hubad na katotohanan.